Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo. Sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Opo po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Paano naman kami? Ganito po yung dating sa akin, nang sabihin ni Apostol Pedro na, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Hindi ko alam kung anong dating sa inyo, Pero para sa akin, parang nagtatanong siya, paano naman kami? Ang blessed assurance na kanya pong tinanggap mula sa mahal na poong Jesus Nazareno ay ito, buhay na walang hanggan. At sa buhay na ito pa lang, tatanggap sila ng makasandaang ibayo. Ibig sabihin, 100-fold ng kung ano ang kanilang ibinigay. Ano po kaya ang inaasahan nilang tatanggapin? Maaring hindi rin naman masyadong nalalayo sa inaasahan natin. Pero ang tanong po muna, ano ba ang ating iniwan? Ano yung ating i-give up para sumunod sa Kanya? Ano yung ating ibinigay na inaasahan nating babalik 100-fold? Gaya halimbawa ng bahay at pamilya. Ang naghihintay sa mga nagsakripisyo ng mahahalagang oras nila, kasama sana ang kanilang pamilya, ay ang pananahan sa bahay ng Ama. At ang mapabilang sa isang mas malaking pamilya ng sambayanang Kristiyano. Pero ang isa pang tanong ay, paano kung ikaw ay isang ina o isang ama? Ubusin mo bang lahat ang oras mo sa maghapon, sa iyong paglilingkod? Gayong nangungulila ang iyong mga anak sa iyong pagkalinga,
Lalo na siguro kung kaliliitan ng iyong mga anak. Naandito ka. Inuubos mong lahat ang iyong oras sa paglilingkod. Ano ba ang iyong fundamental option? Yung pong tinatawag na fundamental option, ito po yung ano ka ba muna bago ka pa puwang. Ano ka ba muna bago ka pa ano? Ayun ano. So siguro, sa isang ina, siya ay isang ina muna bago pa siya isang lektora o kaya ay kolektora. O sa isang ama, ikaw ay isang ama muna bago ka pa isang lay minister. O ang isang pari, siya ay isang pari muna bago pa siya isang anak, isang tiyo, o isang kapatid. Hindi kaya mas malulugod sa iyo o mas matutupad mo ang kalooban ng Diyos kung magiging tapat ka at gagawin mo ng buong pagmamahal ang iyong fundamental option bago pa ang iba? O yung iba kasi tumatakas lamang sa responsibilidad sa tahanan, nakakatagpo ng acceptance, approval, affirmation kasama ang kanilang mga kasama sa paglilingkod sa simbahan. Hindi masama yun. Ang iba naman, tinatakasan ang bunganga ng kanilang asawa o ng kanilang ina doon sa bahay. Ang iba naman, tinatakasan ang masamang ugali ng asawa pag nalasing doon sa kanilang bahay. Kaya maigi pang dito na lang. Kung natatagpuan po ninyo ang inyong sarili sa paghihilahan ng parehong dakilang simulaing ito, wala po akong sinasabing may masama rito, no? Yung paglilingkod mo sa simbahan at paglilingkod mo sa iyong pamilya ay parehong dakilang simulain. Napakarangal. Pero kung natatagpuan mo ngayong sarili na you are torn between these two good things, ang susi po ay ang pagbabalanse. Balansehin po natin. Dahil kung hindi po, mauubos ka at mauubos din, mauupos at masusunog yung mababurn out. Ibig sabihin, sa kagagasta mo ng iyong enerhiya, kung hindi ka nakaugnay sa source, mauubos ka, madideplete hanggang sa manghina, manlupaypay, hanggang sa wala ka ng maisakripisyo. Dahil naubos mo ng lahat. Sabi nga, magtira ka naman. Magtira ka naman. Ganon din sa pagmamahal sa iyong kasintahan. Magtira ka naman para sa iyong sarili. Magtira ka naman. Ang pagbibigay ng lahat-lahat ay sa Diyos. At ang pagbibigay mo ng lahat-lahat, maging ng iyong sarili at ng iyong mga tinatangkilik, ay mas masusustain kung babalansehin mo. Ibig sabihin, ang pagsasakripisyo at ang self-care, kinakailangang balanse. Kasi kung inaalagaan mo rin naman ang iyong sarili, ay di mas matagal kang makakapagsakripisyo para sa iyong kapwa. Ay pag naubos ka na, ilang taon lamang wala na, di saglit ka lang
lingkod. Pero kung binabalanse mo at inaalagaan mo rin ang iyong sarili, ay di mas matagal ka pang makakapaglingkod. At mas magiging epektibo kang lingkod. So, ang pagbabalanse po ay sa pagitan ng self-sacrifice at ng self-care. Okay. So siguro malinaw na sa inyo kung sa ano-ano bang paraan ako nagsasakripisyo. Maaring ang inyong oras. Maaring kung wala naman kayong napakaraming oras para isakripisyo, maaring ang inyong tinatangkilik, ipinantutulong ninyo sa inyong kapwa. Maaari din naman ang inyong mga talento. Katulad ng pagkanta, katulad ng kung ano pa mang talentong maiaambag ninyo sa kaharian ng Diyos. Pero siya na po mismo ang nagsabi, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, natatanggap tayo ng gantimpala sa ating pagsasakripisyo. Okay. Hindi po sinasabi na hindi na tayo mag-self-care at magsakripisyo na lang tayo na magsakripisyo. Sa atin pong pagsasakripisyo, sinasabi ng mahal na pong Jesus Nazareno, natatanggap tayo ng gantimpala. Dito pa lang, 100-fold. Sa kabilang buhay, buhay na walang hanggan. Pero magsasakripisyo lang po ba tayo dahil sa gantimpala? Hopefully, hindi naman, ano? Hindi lang po tayo nagsisikap gumawa ng mabuti para sa gantimpala o umiwas gumawa ng masama dahil sa parusa. Yun hong ganong kaisipan ay parang pre-conventional kung tawagin. Yun hong ibig sabihin noon yung gagawa ka ng mabuti dahil may reward. Gagawa ka ng iiwas ka sa masama dahil may punishment. Ay di para kang bata na hindi pa nade-develop ang interior freedom o authority. And please don't get the wrong message din, ano? Napakarami nating matututunan sa mga bata. Para naman yan sa iba pang humiliya at gospel. Pero sa ngayon, yun na lang muna ang aking binanggit kasi pag sinabi ko naman na kapag ganun, kinukondisyon ka ng tinatawag natin na classical conditioning, ay ano ho ba yung mga nade-develop ang behavior sa pamamagitan ng classical conditioning? Sit. Sit siya. Bibigyan mo ng pagkain. Ano ba yung ginagano natin? Aso, di ba? Mga hayop. Eh tayo naman ay mas mataas na uri kaysa sa mga hayop. So ang imbitasyon sa atin ay mag-mature spiritually, makadevelop ng interior freedom o interior authority na kahit na ang iyong paligid ay makasalanan, ikaw, alam mo sa iyong sarili na, teka, hindi ko ilalagay ang aking sarili dito dahil siguradong pag inilagay ko ang aking sarili dito at alam kong mahina ako, it's just a matter of time bago ako malaglag sa kasalanan. Mga kapatid, ang kakayanan po nating magsakripisyo ay isa ng gantimpala. At ang pagkamakasarili natin ay isa ng parusa na ipinataw natin sa ating sarili. Maturuan nawa tayo ng Espiritu Santo sa pagbabalanse ng pag-aalaga natin sa sarili at pagsasakripisyo. Palakasin nawa ng banal na Eucharistia ang pag-asa nating ang kapunuan ng mithi nating buhay na ganap at kasiyasiya ay darating pa.
Mahal na poong Jesus Nazareno, kayo po ang aming buhay na halimbawa ng pinakamataas na antas at kalidad ng pagsasakripisyo.